So, sa harapan ng Panginoon, because He's obviously here, di ba? Sabi niya, do not fear, do not be afraid, do not be dismayed, for I'm with you everywhere I go. In other words, nandito ang Holy Spirit ngayon. So, kayo ba ay nagbibigay ng commitment sa Holy Spirit na from now on, you will seek God diligently, conscientiously, without delay? Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. And si Yoli was a devout Catholic. Tagal, ilang years ko nang ni-invite yan na ma-born again. Ayaw niya. Sabi niya, ate, huwag mo na ako isama dyan. Ako, nung dalaga ako, dapat magmamadre ako. Ayaw ko maging born again. Gusto ko Catholic lang ako. Very religious ang buong family ko sa Catholic. Pero nung nahandusay siya doon, ano ito ate? Ano ito ate? Sabi niya, nagwawala siya. Ano ba ito ate? Gusto ko ito. Sabi niya, gusto ko ito. Gusto niya yung power. Pagkatapos ang ginawa ko, pinag-receive ko na siya kay Jesus. At tinanggap niya 100% kaagad si Jesus because of the power. Naslain siya, natumba na, tilap ko siyang laylayo ng binagsakan niya. Hindi naman siya nasaktan. Amen? So, yan ang nangyayari kapag tayo under the power. Hindi naman lahat. Pero may mga instances na talagang hindi natin mapipigil yan, magmamanifest ang presence ng Panginoon. So, ang question ko ngayon, meron ba kayong natutunan? Meron? Pwede bang magtaas ng kamay ang mga may natutunan? Pwede bang sumagot? Amen. 3 lang ang may natutunan. Amen po. Marami po. Ay, marami. Okay. Thank you. So, ngayon, sa harapan, amen. So, sa harapan ng Panginoon, because He's obviously here, di ba? Sabi niya, do not fear, do not be afraid, do not be dismayed, for I'm with you everywhere I go. In other words, nandito ang Holy Spirit ngayon. So, kayo ba ay nagbibigay ng commitment sa Holy Spirit na from now on, you will seek God diligently, conscientiously, without delay? Amen. So, pagpe-pray ko kayo ngayon para mag-manifest ang presensya talaga ng Holy Spirit sa atin na lahat ng dinidesire sa puso nyo as you indulge dito sa presensya niya. Diba? Hindi nyo mapipigilan yan. Amen. Pagpipray ko kayo, diba? I-expect natin kung ano yung perspective ni God according to His Word. Yan ang mamamarka dito sa ating puso from now on. Not only in our mind, but in our hearts. Amen. Yung mga pinangako niya, mga supernatural wonders, yung supernatural na signs and wonders. Yung pinangako niya mga miracles na pinakita niya from the beginning of Genesis at pinakita niya kung anong mangyayari sa Book of Revelation ay ma-witness natin ito at makikita natin na walang favoritism ang Panginoon. Kung mahal niya si David, mahal niya ako equally. Kung mahal niya si Abraham, mahal niya si Sister Maris equally. Wala siyang pinipili. Ang hinihintay lang niya is that sense of commitment from all of us. Okay? Kung tayo united together, ang laki-laki ng plano ni Lord dito sa TCM, and I know it's happening. Kasi for example, ang Light TV is very happy with us. Pupuntahan daw kami dito sa aming headquarters at kami ay literally you honor with a gift. Bakit nila gagawin dyan? We're so far away from them. Ano ba nagawa namin? It is because
siguro nakakatulong kami sa pag-air ng kanilang programs at sila nagkakaroon ng more views. Kaya ito ay supernatural. It has nothing to do with us because kami, nung nag-join sa Light TV, we were nothing. Diba? We were completely unknown. Pero all of a sudden, naging number 4. I don't know. Pero ganyan. So, sobrang supernatural. Amen. At you are part of this. You are part of this ministry. Kung ano man ang reward na matatanggap ng TCM, matatanggap niyo. Especially when you get connected kasi we have the same Holy Spirit. There's only one Holy Spirit. And He's on the inside of each one of us. And so anyway, pagpipray ko kayo, and from your heart, you close your eyes. Kasi ako talagang sinasarado ko yung mata ko. Pero yung mata ko, ayaw kong makita yung physical realm. Gusto ko nakikita ko yung spirit realm. Kasi namin ni Holy Spirit, na pagsara ko ng mata ko, siya ang nasa harap ko. At siya ang representation ni God the Father at ni Jesus. At siya ang may hawak doon sa power na kung saan aalisin niya ako sa aking mga problema, sa aking mga nararanasang mga utang, sa aking mga nararanasan na paghihirap. In Jesus' name, kung sino man, nilalahat ko kayo dito sa aking dasal. Kung ano man ang sakit na nag-invade sa ating katawan, cancer or cardiovascular disease o kung ano-anong sakit na pwedeng autoimmune sicknesses or pwedeng kahit mga headaches lang, migraines lang, or whatever sicknesses na walang karapatan na mag-invade sa ating katawan. In Jesus' name, yan ay ang ating i-deal right now through this prayer. Yung may mga utang, amen, na supernaturally, kung nagawa niya yan kay Abraham, nagawa kay Isaac, nagawa kay David, nagawa kay Solomon, nagawa sa akin. What makes you think hindi gagawin sa iyo ni God? He's just waiting for you to believe. And you will never believe unless you enter the secret place. At pagkatapos, expecting na yung perspective ni God ay yan ang magiging perspective mo. And that's the only way it could work. Amen. So, yung mga nakakaranas ng mga problema sa mga asawa, sa mga anak, yung mga nakakaranas ng problema sa church, sa kanilang church, nakakaranas ng problema sa kanilang mga negosyo. In Jesus' name, yung may binigay na revelation sa iyo si Lord, Rhema word, na ito ang magiging buhay mo. Like mayroong binigay yun sa aming isang follower, dalawang followers na bibigyan sila ng 59 million pesos a month na income. Yan ay hindi yan ginagawa ng isang tao. Especially when you delight in the Lord. When you prioritize God over anything. Yan ay nanggagaling sa Holy Spirit. Kasi givers itong mga tao ito, very generous ang spirit nila. And that is why siksikligli kumaapaw ang babalik sa kanila. Nagugulat sila, sabi nga nila, na hindi naman daw sila kilala. And yet silang ginawa ng distributor ng grabing mga chemicals na ito na sa panaginip nila, hindi nila naisip na makukuha nila. Because they're totally unknown in the industry. But we have a supernatural and they are our followers dito sa TCM. Na during that time, no, hindi pa sila nagpa-follow, na-encounter nilang TCM, they were down and out. Very problematic. Wala nang gana sa buhay. And yet, ngayon, umahat now, they're traveling all over. Pagkatapos, tumutulong ko sa kaninong mga churches, mga nag-feed ng mga, ay 250 na mga bata every Sunday, mga ganyan. Saan mo yan? Supernatural. Saan nila kinukuha yung mga perang yan? Supernatural. It's because they believe. Amen. So, Lord, pinagpipray ko po ang lahat ng mga members na nandito ngayon at nang nag-attend dito sa Inner Circle group meeting natin right now. In Jesus' name, lahat po, even yung mga hindi nag-attend, mga family members na pinagpipray nila in Jesus' name, ito po ay hindi lang para sa amin, kundi para sa buong mundo nga eh. In Jesus' name, binigyan niyo po kami ng Holy Spirit para mag-guide sa amin, mag-counsel sa amin, mag-comfort sa amin, para mag-lead sa amin. Because He leads us into all truth.
because it's the truth that sets us free. Ang Holy Spirit na to, He's the one teaching us, Lord. We don't even have to go to Bible school. We can learn from Him. We can learn through Him. Siya po ang nagtuturo sa amin. He's the one who gives us wisdom to create wealth. He's the one who gives us wisdom and revelation knowledge so that we don't make mistakes. Para po tuloy-tuloy, yung hindi na mananasan yung mga pagkakamali na naranasan namin before. Tinuturo po namin sa kanila ang tama para mapabilis. They will make a big difference in this world. In Jesus' name, mag-i-impact sila dito sa mundong ito, Lord, like they've never done before. It's no accident that they are at in the inner circle group meeting ng TCM, Lord. Kayo po ang nagdala sa kanila dito. Kayo ang nag-encourage na pumunta sila dito because you have a purpose for all of them in Jesus' name. At ang purpose nyo is no ordinary purpose. Lahat sila ay may high calling because ako yung may high calling dito. Ini-impart ko sa kanila ang anointing na yan today in the name of Jesus. And very, very sure ako, Father, kung they heed the voice of the Holy Spirit right now, if they abide in Jesus right now, if they abide in the vine as a branch, Lord, sigurado pong, sabi nyo nga, whatever they will ask, whatever they desire, they will have in Jesus' name, because the Holy Spirit is upon them. And we declare right now, Father, Luke 4:18. Sabi niyo po dito, Father, that the Holy Spirit is upon us. And He has anointed us to preach the gospel to the poor. Na sinasabi mo ngayon, ako magpipreach ng gospel. You don't have to be a preacher to preach the gospel. You can just share the gospel. Dito sa iyong mga anak, dito sa mga dito sa iyong asawa, dito sa mga kamag-anak, where you can really share. You can even share itong aming mga programs na ito sa mga kamag-anak nyo. Kasi kailangan mag-serve kayo sa Panginoon. Paano naman tayong magkikita ni Lord ang gusto nating, inahangad natin ang lahat ng kayamanan, and yet hindi naman natin siya pinagsisilbihan. That is parang hindi ko matanggap na ganyan ang isang tao. Amen, no, hindi ganyan ang kanyang anak. Namumuna kung paano niya mag-build ang relationship with Him at paano niya ito pagsisilbihan according to His will. So salamat po, Lord, because you have anointed us to preach the gospel to the poor, to heal the sick. Gamitin niyo sila, Lord, kung paano ma-heal ang mga tao. Sa susunod pong preaching message ko dito sa Inner Circle Group meeting, Lord, ay dinidesire ko na ang turo ko is about the anointing. Most of the people have received their anointing oil already. It's really high time for them to be able to use this anointing oil properly para po makita nila kung ano ba talaga itong anointing oil na binigay namin sa Kanya. Yung mga signs and wonders, yung mga pag-fulfillment ng kanilang calling, purpose, hindi yan magtatagumpay kung without the anointing oil, which is symbolic of the shed blood of Jesus on the cross, symbolic of the power of the Holy Spirit upon them. In Jesus' name. So, sabi niyo po, preach the gospel to the poor, heal the sick, deliver the brokenhearted, cast out demons. Wala pong laban ng mga demonyo sa amin. You have already given us the full authority over it. Luke 10:19, you say, behold, I give you authority over all serpents and scorpions, over all demonic and satanic forces in the universe, and over every power of the enemy, that is Satan, and nothing shall by enemies hurt them in Jesus' name. And sabi po, raise up the dead. Subukan po nila to raise up the dead. Kung hindi mabuhay, hindi naman po kami yung talagang magbubuhay niyan. Kayo, gamitin nyo lang kami. So what kung hindi mabuhay? So what kung hindi gumaling? At least we tried. Dahil kaka-obey, biglang marilis one day ang power na yan. Makikita po namin, lahat ng mga nag-join na ito, isang hipo lang. Sa mga may sakit, bigla na lang gagaling. Kasi sabi nyo, ang mission ng TCM is like Solomon's porch. Na kung saan people would lay down all the sick people sa Solomon's porch. And then, sila ay gagaling. As even sinabi nyo nga po, si Paul dadaan lang, or si Peter dadaan lang, shadow lang ni Peter, ay gumaling sila. Yan ang mangyayari sa amin because your power has no limit.
Kailangan lang po namin paniwalaan yan in Jesus' name. At sabi niyo, to set the captives free. Yan po, Lord. Pagsilbi sa inyo, pag-serve sa inyo, ang uunahin namin, Lord. We were not even gonna parang ask yung kung ano-ano mang gusto namin hingin. Katulad ko, hindi ako humihingi. Kaya lang, because of the intimacy, because of the relationship, nagpo-pour na lang sa akin itong life na ito. Itong life ni Jesus nagpo-pour sa akin in every fiber of my being. So kung i-reveal niyo po, Holy Spirit, sa kanila, kung ano eksaktong gagawin nila, how they react in the secret place, if you guide them, Lord, kung paano ma-release yung manifest presence, ma-experience nila talaga yung Holy of Holies, Lord. Kung saan makikita nila, wala talagang problema hindi malulutas. Walang sakit na hindi gagaling. Walang mga utang na hindi mababayaran. Walang imposible sa Panginoon. Dahil sinabi, there's nothing that is impossible for you, Father. All things are possible for you, Father. Nothing is impossible to him who believes. Kami po yun. Walang imposible kung kami ay naniniwala. So, turuan niyo kami, Lord. Turuan niyo lahat sila kung paano maniwala. Kung paano, Lord, naniwala yung aming mga patriarchs in the Old Testament, Lord. Bakit sila ganyan? Bakit sila napakamapusok? Bakit si David lalaban kay Goliath using a simple small stone? Bakit? Bakit sila ganyan kagrabe? Si Daniel, di bali ng pakain sa mga leon. Walang katakot-takot magpakain sa mga leon. Bakit? Bakit sila ganyan? It's because of their relationship with you. Because nandun lagi sila sa Holy of Holies. Daniel would pray 3 times a day. Wala siyang kakatakutan. Kahit lahat ng buong tropa nitong Nebuchadnezzar na to was against him. Dahil siya ay umangat, supernatural ng position, naging governor nitong Babylon na ito, Lord. And yet, anong nangyari kay Daniel, Lord? Walang katakot-takot, hinarap ang Pharaoh. At nakaka-interpret ng mga dreams, he rose up to the ladder of success supernaturally. Kaya pati mga leon hindi siya kayang kainin because nandun mismo itong angel, and I believe si Jesus mismo ang kasama ni Daniel dun sa lion's den in Jesus' name. Or si Shadrach, Abednego, yung Meshach, sila po ay walang pakialam kung sila ay dadalhin dito sa fiery furnace. Wala silang pakialam. Kahit sunugin sila, 1,000 times over o 7 times over yung init na nitong apoy na to, Lord. And yet, wala ninadampian ng fire. Wala. Sila ay na-save, Lord. And yet, yung mga ibang nagbukas na matay kaagad, binuksan lang nila yung door, ay yung cover, sila ay namatay. Mas supernatural na nangyari sa Old Testament. And yan, nandito po kami under the new covenant at hindi namin na-experience yung glory na yan. Hindi namin na-experience yung mga milagro yan. Nakakalungkot, Lord. When I see these people na, talagang parang depressed, parang walang pag-asa sa buhay, and yet they have everything in them. They have you, Holy Spirit. They have your power on the inside of them, and all they have to do is release that power. Salamat po, Lord, dito sa revelation na binibigay niyo sa kanila na as they continue, Lord, to be intimate with you, to build this relationship with you, you will reveal Jesus to them, what Jesus has done on the cross for them. You will reveal, Lord, the mga sacrifices, suffering, the death ni Jesus sa kanila, because that is our salvation, Lord. We have salvation because of the shed blood of Jesus on the cross. And Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you that you love us so much. Pagtsitsagaan niyo po sila, Lord. Huwag kayong titigil. Even sila tumigil, Lord, huwag kayong tumigil, because I could see basta may nagpipray. And that is why in TCM, wala kaming tigil mag-pray para sa mga taong ito. Basta may nagpipray, may sinasagot ang ating Panginoon. Marami pong salamat. Nire-release ko po sa kanila, Lord, itong aking anointing, itong aking mga tananggap sa inyo, mga revelation, buksan niyo pong kanilang mga puso, ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga
mga mata, Lord, dito sa mga napag-aralan nila ngayon. I-review nila ang Word of God, i-declare nila, i-meditate nila, Lord. And then sila po ay magiging testimony sa kaharian niyo, Lord, kung gaano niyo sila kamahal, kung gaano kayo ka-powerful, kung gaano niyo, Lord, yung awareness niyo na pagkita na maalis sila sa kanilang mga problema, sa kanilang mga suliranan, and they will make a big difference in this world. They will fulfill their God-given destiny. At marami po ang magiging followers nila. We praise you, Father. We magnify you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born-again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.